Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Erich Kahinde mula sa CRC Taal Batangas Daughter Church. Muli, samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay ating tingnan ang kapahayagan ng Diyos mula sa Judges 21 verses 16 to 24 na may pinamagatang Opportunity to Benjamin Men to Take Wives. Bago po tayo dumako sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa buhay at kalakasan na ibinibigay niyo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na pangunahan kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami at buksan ang aming mga puso at isip sa mga aral na gusto mong ibahagi sa amin. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabayan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos mula sa Judges 21 verses 16 to 24. Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng kapulungan. Sabi nila, walang natirang babaeng Benjaminita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa ang wala pang asawa? Hindi natin dapat pabayaang malipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ni Benjamin. Hindi naman natin maibibigay sa kanila ang ating mga anak sapagkat isinumpa nating hindi papayagan na mapangasawa nila ang ating mga anak. Noon nila naalalang malapit na ang taunang pista para kay Yahweh na ginaganap nila sa Shiloh, sa hilaga ng Bethel, gawing timog ng Lebona, sa gawing hilaga ng daan sa pagitan ng Bethel at Shechem. Sinabi nila sa mga Benjaminita, magtago kayo sa ubasan at hintayin ninyo ang mga dalagang taga Shiloh. Pagdaan nila roon upang magsayaw sa pista, mang-agaw na kayo ng inyong mapapangasawa at iuwi ninyo. Kapag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo sapagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Jabes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsira nila sa pangako sapagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Ganoon nga ang ginawa ng mga Benjaminita. Bawat isa sa kanila ay pumili ng isa sa mga nagsasayaw at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain, itinayo ang kanilang mga lungsod at muling narirahan doon. Samantala, ang ibang mga Israelita ay umuwi na sa kanya-kanyang lipi, pamilya at ari-arian. Salamat po sa Diyos sa kanyang salita. Dahil sa kasalanan ng mga Benjaminita sa mga Israelita, ay nauwi ito sa halos pagkalipol ng buong tribo sa digmaan laban sa iba pang mga tribo ng Israel. Umabot sa 600 na lang na kalalakihan ang natira sa tribo at may posibilidad na malipol kung wala silang mapapangasawa. At dahil nga sa galit, nakapagbitiw ng pangako ang mga Israelita sa Mispa na walang magbibigay ng kanilang anak na babae sa mga natitirang lalaki na lahi ni Benjamin. At dahil sa panumpang ito, nanganganib na mawala ng tuluyan ang isa sa 12 tribo. Ito ay naging malaking suliranin din sa mga Israelita. Dahil dito, upang masolusyonan ang problema ng hindi nilalabag ang kanilang pangako, nagbigay ng payo ang mga pinuno ng kapulungan na dakpin ng mga Benjaminita ang mga dalaga habang sumasayaw sa taunang pista sa Shiloh at gawing asawa. Ang mga babaeng ito ang naging sakripisyo upang masolusyonan ang suliranin sa tuluyang pagkalipol ng lahi ni Benjamin. Kung ating titingnan ay isa itong napakalaking pagkakamali. May itoong itong bahid ng karahasan, ipinapakita rito ang sitwasyon ng tao na desperado. Sa halip na umamin sa pagkakasala, humingi ng tawad at magpakumbaba, ay gumawa pa sila ng isa pang pagkakamali at sariling kaparaanan
kasalanan upang pagtakpan ang kanilang pagkakamali. Pagkamat isa itong opportunity para sa mga Benjaminita upang makapangasawa at hindi tuluyang malipol ang kanilang angkan, pero hindi ibig sabihin na tama ang kanilang ginagawa. Nagkaroon ito ng consequences. Ito yung ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang sariling magustuhan. Ibig sabihin ay lumaganap din ang kasamaan at kasalanan. Ano ang ipinapahayag ng talatang ito sa atin bilang mga Kristiyano? Huwag nating hayaang ang ating mga pagkakamali ay dagdagan pa ng iba o isa pang mga pagkakamali. Lahat ng kasalanan ay may mga consequences. Matuto tayong sumangguni sa Diyos sa bawat hakbang at desisyon. Isang pagsasalarawan din ito tungkol sa ating kaligtasan. Tayo ay tulad ng tribo ni Benjamin dahil sa ating mga kasalanan. Tayo rin ay nararapat na humantong sa espiritual na pagkalipol o kamatayan tulad ng nakasaad sa Roma 6 verse 23. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili tulad ng ginawa ng mga Benjaminita. Kaya dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin, ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magsakripisyo tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. Kung paano ang mga Benjaminitas ay binigyan ng pagkakataon ng bagong simula at buhay, tayo naman ay binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng grasya mula sa Diyos. Hindi dahil sa ating mga sariling kabutihan, kundi dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at grasya at sakripisyo ni Jesus. At sa pangwakas, bilang mananampalataya, huwag nating sayangin ang oportunidad na binigay sa atin ng Diyos. I-grab natin ang pagkakataong ito at pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa sarili namang nating kaparaanan. Kaya mainam na tayo ay magpatuloy sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga aral na hatid mo sa amin ngayon. Tunay nga, Panginoong Diyos, na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa sarili lamang naming kaparaanan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na magpatuloy sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa iyo. Idinadalangin po namin na bigyan mo kami ng karunungan at lakas na nagmumula lamang sa iyo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ay aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.